Ang 2026 season ng Perf Talk ay hatid sa inyo ng ating generous sponsors. Silent Noise, ang inyong one-stop DJ shop ay nag-o-offer na rin ng gig-ready guitars and accessories, professionally set up at ready to play. Bumisita lang sa pinakamalapit na branch sa inyo, BF Homes Parañaque, Mandaluyong, Pampanga, or pumunta sa silentnoise.ph. Link in the description. Turn those tables, bend those strings. Guitar Pusher's Great Gas Sale, a want-to-sawa sale event. Samantalahin na ang best pricing sa top-notch brands all day, any day while stocks last. Saklaw ang mga gitara, pedals, amplifiers, recording gear from entry-level to the top-of-the-line models ng almost 200 brands. At dahil nanonood kayo ng Perf Talk ay may extra 5% discount kayo on top of the sale prices. Again, link in the description. Basta mga epektos, welcome to Perf Talk. Okay, so ang guest natin ngayon is ang unang bass player na ma-feature dito sa Perf Talk. So please welcome session legend, bass player, extraordinaire, Mr. Bobby Tylo. Hello po, hello po. Pinapunta po ako ng maaga rito, kala ko inuman. Hindi pala. Sabi ko, aga naman nila uminom. Inuman ng kape. Oo. Eto, gising na gising ako sa kape. So, maraming salamat sa oras nyo. Alam ko, bukod sa busy kayo, parang hindi mo na gusto yung gano'ng ka-hectic na scheduling. Oo. Di ba? Tumigil na nga ako ng, ng pag-drive. Oh! Oo, tumigil na ako kasi pag pupunta kang gig, tapos yung pag-travel mo pa lang, drive ka, traffic, pagdating mo doon, hanap kang parking, bago ka makapag-set up sa kung saan, ano ka na, yung planning ka na, di ba? Oo, so, stressed out. Oo, stressed out ka na. So tinigil ko na yun. So, magandang opportunity to para mag-shoutout sa ating matalig na kaibigan na si Chris Buenviaje. Sino yun? Yung po yung driver ko. Oo, so Siya yung driver ko. Siya yung road manager ni Senyor Bobby. Road manager. Senyor Bobby for today. At Naku, walang senyoran, pambira. sige. Hindi, kasi idol kita eh. Eh, Kasi noon, nagsisimula pa lang ako tumugtog. Uy! Hindi. Nakikita kita sa TV. Gamit itong bahon to. Akala ko merong may number. Hindi. Tapos, after nung nagbabanda na, ang next memory ko sa'yo yung nagkakasabay tayo sa kampo. Oh, wow. Campo, Boji. Yes! Ano pa yun? Si Boji. Boji Dasig. Boji Dasig. Naging Boji and the Law of Gravity po kami. Hindi po Boji's Law of Gravity. Boji and the Law of Gravity. Yun. Dalawang entity para Hiwalay. Oo. Kasi may sarili siyang career, tas kayo din, di ba? Pero may lisensya kaming kakantahin yung mga kanta niya. Oh. Binigyan kami lisensya. Oh. Na hanggang ngayon, hindi pa rin namin ginagawa. Basta alala ko na, itong bass na to, ito nakatatak sa akin tong bass na to. Yung tunog, yung itsura niya, yung tunog niya, tapos si Bobby nasa gitna ng stage. Tapos yung buhok mo nun, yung... Mataas pa ako magbaho noon. Taas. Ewan ko ba? Bakit? Siguro dahil gigitara ako. Oh! Taas ako magbaho. Nung nagka-problema na ako, sabi ng doktor ko, andiyan may baho mo? Andiyan po. Sige nga. Pwede ba ibaba? Baba. So, nung patayo, yan ang tama para mawala yung strain mo. Oo. Kaya mababa na ako mag-bass ngayon. Hindi na ako, kung pwede raw magitarang ganyan, para daw yung right angle, yung hindi nakaganon. Oo. So, ganon. Sabi ko, pwede naman kaganyan. So, plucking. Ang problema sa mataas, nakaganon yung balikat mo. Yes. Yan. Kaya nagka-problema ako.
Okay. Sinusuntok ko yung kamay ko sa pader para mawala yung pain. Ooh. Ganong katindi. Hindi ako nagbibiro. Magandang point yan kasi maraming nagtatanong kung paano mag-position ng gitara. And then, dalawang train of thought. Either pag technical ka, dapat mataas para abot mo lahat. Pero pag rock and roll ka, dapat mababa para Jimmy Page, di ba? Para maganda itsura, di ba? Oo. Ang pinakamagandang analogy na nahanap ko is yung gitara or bass, yung ganitong instrumento. Para siyang aso pero kung gumalaw siya, para siyang pusa. Ang demeanor niya, pusa. So, ibig sabihin, mabait yung instrumento, masaya ka, masaya tugtugin. Pero parang pusa na hindi mo basta-basta mahawakan. Kasi Oo. May sarili kailangan hawakan mo siya in a particular way. So, ang problema sa mataas yung nga ito, di ba? Diba? Madali dito pero ito hassle. Pag mababa naman, ito yung masakit. Di ba? So, yung ginawa ng doktor mo, yun yung payo ko sa mga gitarista. So, pag tinaas mo yung kamay mo ng ganun, dumulag yung gitara. Yan pwestong yan, no? Ayan, no? Maganda itong pwestong yan, eh. Ayan, no? Oo. So, kung igaganon mo, hahanapin mo. Yes. Ayun. Yes. Tapos, yun din yung isang importante. Nakataas yung neck. Oo, nakataas yung neck. Kasi, itong pwesto ko, sanay na ganito yung hawak ng gitara, di ba? Kasi, gano'n. Pero after a while, pag gusto mong tingnan yung neck, gano'n ka daw, tapos mamaya, hahabuli mo yan. Tapos gaganon ka na. Just tutumba ka na lang. Yun yung pusa. Ayun. Yun yung pusa kasi hinahabol mo siya para, di ba? Tas hard to get. Ganun. So, yung pala yung kaya ako ganyan na yung pwesto. Nung ginawa ko yun, ang dami kong gig, no? Sabi ko. From the hospital, diretso kong strums. So sabi ko, sige nga, gawin ko nga. May gig kami, Route 70. Route 70 po. So, binaba ko. Gamit ko ng JNL na L2500 na 5-string. So, binaba akong gano'n. Ito yung tama. So, tira akong ganyan. Yan, parang plucking. Yan, sabit-sabit. Sabi namang grupo, may sakit ba si Bob? Parang wala sa kondisyon. Yun lang. Kailangan kong gawin kaysa naman mangyayari sa ASAP. Yes. Kasi Thursday yun eh. So, meron akong 3 days para to get ready for the new fingering for ASAP. Ginawa ko. Okay. Ginawa ko. Awa ng Diyos. Hindi naman sila, may sakit ba si Bob? Pero, Na-workout na. Na-workout. Kasi nga, may nagigita-gitara din ako. Kasi itong posisyon ng kamay na to, hindi siya, ngayon accepted na eh. Pero parang dati, kailangan pag basis ka, kailangan nakaganon. Oo. Di ba? Ito naman, out of desperation, out of need, na kailangan mawala yung sakit eh. Yeah. Pero meron kang trabaho. Yeah. So, kailangan mag-adapt ka Yes. for work. Ginawa ko. Oo. On the spot. Walang re-rehearsal. Yun nga lang, sabit-sabit. Oo. Pero part ng process yun. Yun nga. Part ng process. Nabanggit mo, nagigitara ka din. Sa gitara ka ba nagsimula? Hindi. Sa bass? Bass talaga. Okay. Yun, bihira yun. Kasi, kasi usually, parang si Paul McCartney, di ba? Lahat sila gustong magigitarista pero walang nagbe-bass. So, kaya nag-bass na lang siya. Magbe-bass. Parang ganun. Pero ikaw, bass ka agad. Idol ko si Paul McCartney. Nung bata ako, nung Beatles, Walis Tambo. Nice. Di ba? Nagmimimik akong kunwari, di ba? Hanggang nung, family namin kasi musical. Okay. Ng father ko, 1958, tawag ng Tanghalan Champion. Radio pa. Okay. Group category. So, grupo sila, parang 4 silang ganun. O 5 yata, hindi ko matandaan.
Yun. So, parating may jam session sa bahay. Maliit pa lang ako. Okay. So, absorb. Hanggang fast forward, end ng grade school, sa Don Bosco, Makati, bago pumasok sa classroom, magmimisa muna kayo. Boring, di ba? 6 a.m. or 6:30, di ko matandaan. Mimisa muna kayo. May tumutugtog. Yung Faustino Brothers. Si Tech. Kinama si Tech, di ba? Tech. Ferdinand yun. Ferdy. Sabi ko, Ferdy, paano ba yan? Parang madali lang eh. 4 lang. Ganyan lang yan. Madali lang yan. Here we are, all together, di ba? Yeah. Madali nga. Sa bahay, kinalikot ko ngayon yung gitara ng airpot ko. Tinutugtog ko lang yung 6-string, di ba? Tinutugtog ko lang Yung baba lang. yung 4. Sabi ko, Ferdinand, pwede na ako. Hanggang natapos akong high school. Natapos ko yun. Tumutugtog ako sa misa. So, hindi na ako bored. Okay. Bago pumasok, nakatugtog na ako sa umagang yun, di ba? Yun. Doon nagsimula. Wow. Bass yun, bass. Alam mo, sobrang saya ko na narinig yung story na yan. Don Bosco, Makati din ako eh. Tumugtog din ako sa misa. Anong batch ka? Ako na, 91. 76 ako. 1976. Okay. Batch 1976. Ang idol namin nun sa baho, si Noel Milan Ibarle. Si Barrio Manilo. Noel! Idol! Ibarle Manilo. Yun ang idol namin magbaho. Hanggang ngayon, nagbe-bass siya. Okay. Yun. Tinitingala namin yun. Okay. 91 ka? Grabe. Kasi, alam mo yun, kasi Don Bosco, Makati, technical school eh. So, automotive, Electrical machine tech. shop, electrical. Ako, automotive ako nun. Pero, essential part ng pagiging musician ko yung time ko doon. Dahil sa bandang yun. Sa misa yun. Pag third year, fourth year, actually, second year, high school, challenge kami na music teacher. By the end of the year, kailangan... Sino ang music teacher niyo? Brother Hubert. Bata pa siya nun. Hindi ko na yata inabutan yun. Challenge niya lahat. Sabi niya, at the end of the year, kailangan marunong kayong tumugtog ng at least isang instrumento. Tapos gitara yung pinili ko. And then, following year, may pumalit na ibang music teacher na brother din, na mas forward-thinking. Kasi yung si Brother Hubert, medyo conservative yun eh. Kailangan clean sound ka lang, kailangan maayos yung chords mo, ganun. Yung next brother, na father na ngayon, si Father Dudes, forward-thinking yun. Dala akong electric guitar, dala akong sariling guitar. Tapos, nung nagkaroon ako ng pedals, kanya, anong tunog to? Okay, ito, i-on mo to sa verse ng ganito kanta. Ganun siya. Ganun. As in, nung kami na yung main na banda, fourth year high school, yung misa parang concert. Parang ganda. Nauna kami sa Hillsong. Kasi full band, tapos nun, yung ama namin may guitar solo. Hanep. Ayun ang hindi namin inaabot. Kasi habang yung ama namin, yung main part, di ba? Tapos yung magbibindasyon yung pare. Tapos nun yung dulo. For thine is the kingdom. Yung ganun. Yung interlude na habang nagbibindasyon yung pare, dun yung guitar solo na parang kinakanta ng gitara yung melody nung Siyempre, yung pare. Kita mo, nag-levitate yung pare. Muuusok yung ad. Hindi, parang gano'n yung dating. Basta, tapos nun, for some reason, biglang nasa Folk Arts Theater kami, World Youth Day kami, yung banda. Don Bosco, Makati yun. Technical school, hindi music school. Alam mo, ewan ko lahat ng dumaan doon sa banda ng Don Bosco, Makati pinagpapala. Ganon? Oo. Hindi ko lang alam pero ikaw, di ba? Hindi, ikaw. Ako? Anak ko. Oh. Anak ko, nag-ano rin. Tapos nang binisita ko, gusto ko makilala nung
ni Father Ah. Sabi ko, ba't ako kilala? Kasi nung sinabi ko na ikaw yung father ko, siya nga yun. Kasi meron daw Tylo before, Ah. nung 70s, na tumutugtog Oo. na okay daw, ganito, gano'n. Sabi ko, papa ko po yun. Kasi na-meet ko Nice. na tinrace namin yung original na bigay ng mga Faustinos na jazz bass, Oo. tsaka Jaguar, Oo. hinanap namin sa bodega. Oh, Nowhere to be found. nowhere to be found. May nag-interest. Ah. And this was during the 90s. Yeah. Kasi 90s yung anak ko. Hindi. 20s pala. Okay. 20s. 2000s na. Oo. Kasi nung pag-graduate ko, yung naging head ng audiovisual department, nag-upgrade sila ng gamit. Ako. As in, full-on, yung time ko, kung pa yun, yung mga, lalo sa Raon, yung mga roto na, roto amps, Scorpion. Pero yung bigay ni Dr. Faustino, yung Fender Jazz, saka yung Jaguar, nung late 60s binigay yun eh. Oo. Galing Hong Kong yun. Oh. Kaya ang ganda ng tunog. Okay, yung inabot mo. Oo. Ang gamit na namin nun, may jazz bass at saka may Strat. Walang Jaguar. Yung jazz Ganyan. bass ba? Sunburst. Brown Sunburst. Brown Sunburst? Blackguard. Pero Brown Sunburst. Oo. Yun ba yun? Yun pa yun. Yun pa yun. Oh. Nasaan na yung Jaguar? Yun. Wala. Strat na yun. Dalawang Strat. May isa Sunburst, yung isa maple body na natural. No, not maple body. Ash siguro yun. Basta natural. Walang finish. Tapos, yung mga amps na namin yun, yung mga Raon Specials. Scorpios, tingnan. May mga Fender na combo dun. Pero nasa storage lang, hindi na ginagamit. Kasi yung maliliit na combo, yung ginagamit namin sa misa nun, kasi walang mic in eh. Wala. So dapat kailangan malakas yung So tunog inabot mo. mo yung organ doon, yung Gulbransen. Doon sa isang chapel na yun. Yung sa merong malapit sa Pasay Road. Second floor. Tapos basta, Yung full pedal. full pedal. Ayun, Gulbransen yun. Oh, wow. Wow. Ewan ko kung ginagawa pa yung Gulbransen na yun. Oh. Tapos pag sa gym, yung Philips na May maliit lang na organ. organ. Tapos Philips. may Rhodes din doon eh. Bago na May yun. nakita rin kaming Rhodes doon. Pero parang vintage din. Baka na-mistake mo na pa Rhodes yun. Philips yun. Baka Philips. Yun. Oh. Ano yung organ yun? Organ. Grabe. Wow. Sorry po, nagre-reminis kami sa Makati. The boss ko Makati. Hindi, matutuwa lahat ng mga boss ko yan sa... Oy, 50th namin next year. Oh. Batch 76. Kayo taya. Hindi iba eh. Ay, ba? Okay. Basta 50th namin. Nice. When you're ready for New Pedal Day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. So, after high school, ano yung isang... Noong third year high school ako, 1975, martial law. Ayun na, kailangan ko na, may tinding pangangailangan, kailangan kumita, di ba? Pag mga barkada, pag nagkakatugtugan, inuman, Beatles. So, gitara ako. Hanggang yung may-ari ng sa Bellarmino Corner, Evangelista, Bangkal to, Makati. Ano yun? Parents ni Richard Reynoso. Okay. Meron silang bar doon. Beer jeans. Beer jeans. Parang... Inano ko. Tinulak ako. Pare, itong bata natin okay, kumakanta to. Sabi ko, di ako kumakanta. Kumanta ka. So, aral ako mga 10 songs. James Taylor, Jim Croce, John Denver. 10 songs. Tapos, pag wala na, since nandoon naman sila, o di, kantahan na. Kantahan. Yun, doon nagsimula.
gigs na. Gig life na. 15 years old ako. Oh, wow. 1975. Martial law. Oo. So, bago mag-12, 11:30 tapos na, uwian na. Oo. Oo. Ang perk doon, kahit 35 lang pesos, yung ka-alternate ko, Oo. ayos. Sino? Naliligo sa batya. Talaga? Oo. Liit lang ng stage. Oo. Okupado niya yung stage. May batya, Oo. naliligo. 15 years old. Tapos, nakaganyan ka. Di ba? Oo. Sabi ko, patay na naman ako nito kay Father Ricaldone. Di ba? Inabutan mo ba yun, Father Ricaldone? Hindi. Yung pag nagko-confess ka, Father Bosch na kami nun. wala kang imik eh. Do you play with your bird? You play with your bird. Sometimes, yes ka na lang or no, di ba? Yes, Father. Okay. Recite 3 Hail Marys. 15 ka-alternate mo naliligo sa batya. Alam ni Richard Reynoso yun. Richard, maliit ka pa lang noon, nakalampin, pero sinisilip mo na si batya. Oh, no. Ang galing. Tapos, yun na. So, naging folk singer ako. Okay. Oo. Kaya ako nakakilala si Kaka. Oh. Merong naka-alternate ko sa Cola House. 15 ako. Ayun. So nakilala ko. Tapos ikot-ikot, saan. Na ka ng airpot ko. Na Japan ang airpot ko nun eh. Hanap ng kapalit. Kumakanta ka pala. Tara sa Japan. Oh. So 16 years old, dinala ang Japan. Oh, wow. 2 months akong nag-ensayo, nag-rehearse memorize ng mga Spanish na kanta. So yun dyan, Westas, Pasamilado. So dito, folk singer ako, doon, Japayukoy akong Spanish. Harana. Okay. Harana. Pagbalik, folk singer na naman. Ganun lang. So, 16, biyahero ka na. Oo. Naabot ko yun, 76. Naluma si Batya. Okay. Kasi doon, dami talaga. Natulala ako eh. Matutulala ka talaga. Grabe. Hindi ko na binisita si Father Ricaldone. Kasi baka may matay eh. Mahirap na. Gano'ng katagal yung biyahe? Ilang kanyan? Nakalimang balik ako. 5 balik. Yung pang-apat, sabi ko sa airport ko, ayoko na. Kasi tumatanda ako, Spanish pa rin, di ba? Sumpa ka pa. So, yung huling balik ko, last na, kumuha akong pianista, jazzer, tapos baho na. Tapos sinasalpakan lang kami ng singer. Okay. Yun, last na yan. Tapos, ayoko na, hindi na ako. Pero, yung mga biyahe nun, di ba, 3 months lang? 6 months. 6 months kayo. 6 months, pahinga 6 months. Okay. Pero yung namin, may paraan. Pahinga ka lang month. Ito, bagong passport. Another 6 months. Pwede pa noon. Illegal talaga. Kaya nakakabiyahe. Madalas. So within, 1.5 years yun? From 76 hanggang 81 eh. Okay. So, okay. Ganun. 4 years din. Sarap. Tapos after 81, burnout. Binenta ko lahat ng gitara. Nag-iwan ako sa Japan ng mga bass. Nag-usher ako sa CCP. Layo, no? Ibang eksena talaga. Layo. Sabi ko lang, at least musical, makakapanood ako. Masaya pa rin ako, di ba? Tapos sweldo akong 35 din. 35 per show. Sabi ko, pwede na to, di ba? Nakabarong ka. Down the steps, to the left, di ba? Yung ganun lang. Hanggang pag yung, Tylo, unang sweldo mo, di ba? Malapakantun ka. So, shakis kami. Kasi CCP, shakis Malate. Naknam po sa, dito tayo.
Nilalayo ko talaga sa banda. Oo. Kasi baka may makakita sa akin. Oo, oo. Hindi, dito tayo sa may banda. Parang, hindi, dito tayo. Maingay eh. Maingay. Mamaya-maya. Like to call on my friend, Bobby. Para kumanta. Oh, Sabi, no. may Bobby tayo lumang iba. Hindi, sandali lang. Misunderstanding. Oh. Wala, Hindi ako napakanta na ako. Oh, so hindi alam ng sisip. Oh, okay. Hindi alam ng mga usher na kasama ko. Oo. So gulat sila. Gugulat sila. Kanta ka pala. Tapos kilala ka pa. Oh, yung time na yun, yung Shakey's, yun yung Na hindi pwesto pa na- namin visto. Oo. Kasi bawal yan eh. Oh. Muntik magsara yun, di mo ba lang? Nabisita ng Shakey's International. Ah, okay. Kaya, it's either na ihiwalay nyo yan, Mm. kumuha kayo ng nagpa-piano at nagbabanjo. Mm. Oh, kasi Or- kailangan old-timey na... Oo, na ragtime. Oo. Or, babawi namin yung license ninyo. Oo. So, hiniwalay, ginawang cowboy grill. Okay, kaya nag-rebrand yung... Mm, Okay. yun. Yung pala yun. Yun. I see. Nasilip sila. Pero alam mo yung Shakey's parang dito na lang buhay eh. Oo. Oh, sa US may isa o dalawa pero hindi naman puntahan. Actually. Oo, parang kon lang. Parang si Kenny Rogers, di ba? Oh, dito. Dito na lang. Ayun talaga, wala akong nakitang Candy Rogers. Oo, mahirap. Oo, mahirap. Ito ang DBD, the latest Perf de Castro signature pedal. Available na sa inyong paboritong J-Craft dealer. Ang layo sa music, no? Oo, hindi. Somewhat related pa rin. Ibang Oo. tag dito. Ibang section. Ngayon, paano bumalik sa bass? Ayun, yung 81, bass na ako noon, hindi na ako nagigitara. Oo. Tapos binenta ko lahat. Naiinip ako sa bahay. May kaibigan ko, parating tambay ako sa Music Center Philippines. Yung nagbebenta ng mga kawai organs. Mm. So tambay ako doon. Kita ko nila, Homer, mga organista. Ako lang yung alam nila folk singer ako. Pero hindi nila alam na bahista ako. Okay. Hanggang jamming mga nag-organ. Okay. Tapos may baho doon. Hinaksak ko. Oh, marunong pala magbaho to. Yun lang. Ganun lang. Tapos tuloy-tuloy na. Well, wala namang gig eh. Okay. So, tambay-tambay ng Apple Bar. Alam mo yung, yun? Basement yun ng isang Sulu Hotel nga ba yun or something? Kalesa? Makati. Makati. Makati eh. Oo. Meron doon Apple Bar. Minamanage ni Harry Tambuatko. Yung may-ari din ng Bobby Magis. Okay. So, tambay. Galing ng bandan to, ganyan. Kita ko sila Colby, Walter Kalinawan, Menchu, Tating. Hanggang kapupunta doon, inom lang. Yung isang bahista ng Apple Band. Parang Apple Band. parang banda ng Apple Bar. House band. House band. House band. Yung bahista, si Bobot Baroga, nowhere to be found. Oh. Sabi niya, ako wala pa. Sabi ni Menchu, eto, bahista to eh. Paano bahista? Subukan niyo. Kaysa naman wala. Ando doon yung baho ni Bobot. Alam, bumabasa ka ba ng chord guide? Pwede naman. Pero, kapupunta ron, memorize ko na yung nila, music nila. Lalo na kung may chord guide, sabi ko, dali na mas to. madali, Parang Jingle magazine Jingle lang. magazine. Tinira ko. Ayos. Sabi niya, pwede ba pag wala si Bobot, ikaw na? Ganun lang. Okay. Doon nagsimula. Okay. Hanggang, yun nga, parati kong kasama si Menchu, na-expose ako sa mga mas matatandang jazzer, musiko. Yun, it started from there, hanggang nakabarkado ko nga yung mga senyor, sila Boy Palacio, Medyo Apostol, Paul Candelaria, Walter Kalinawan, Paco Gamboa. Jam lang ako ng jam. Okay. Walang pakialam sa buhay. Hanggang yun nga, nagkaroon ng audition para sa bahista ng Music and Magic. Okay. Si Hector Pedero. Ayaw na tumugtog.
So, tinutulak nila ako. Ayoko. Well, napilit. May trabaho. Ayun, it started from there. Mm. Hanggang yung management company ng Music and Magic, Classified Entertainment, parating yung Music and Magic Band, buo na eh. Mm. Ang kinukuha for their solo artists. Okay. Na sila Gary, sila Shasha, Johnny Feliciano, Timmy Cruz, Louie Regia. High profile ka. High profile agad. Gulat ko nga eh. Ang una kong show, with Bert Rivera and Music and Magic. Wow. Folk Arts agad. Oh, focus. Mali, di yata Folk Arts. Hindi. Parang Philippine Plaza. Okay. Pero ballroom. Oo. Kaya ako, wow. Di ba? Ganun agad. Pero stick lang ako doon. Di ako nagbabasa. Oh. Tinitenga ko lang. Tenga. Oo. Okay. Pag nakakita ako ng chord, uy, buti may chord. Pero pag, ano kaya tong note na to? Familiar yung song. Tinitenga ko. Own version. During that time, parating musical director si Louie Ocampo. Okay. So, nung nag-disband yung Music and Magic, sabi ni Louie, tara, show tayo. Sige, para kanino? Para kay Joey Albert. Sabi ko, sige. Chords. Hanggang yun nga. Pare, paano ba magnota? Ayun na. Sabi niya, alam mo ba yung every good boy does fine? Hindi. Yan yung sa staff ng treble clef. Yun yung mga line. Yung gitna, face. Okay. Pero hindi yan yung bass. Sabi ko, tumba ko. Sabi ko, paano yung bass? Ganito yan. Paano? Para maging kuha ka ng kantang paborito mo. Try mong isulat. Basta, pag 4/4, 4 na quarter note, 8 8 note, himayin mo lang. Meron namang meron namang paraan yan. Tapos submit mo sa akin. Yun. Submit. Ito okay to. Ito okay pero may mas tamang sulat. Okay. Ito mali to. So, talagang student-teacher. Habang nagigig kami. Yun. Ganun ako natuto. Eventually, leading to, may bago, sabi nila, may nombrador noon si Monina Regalado at saka si Mang Jun Regalado. Napasama na ako doon sa nila. Sa circle na yan. Sa circle. Na hindi pa rin ako masyado magbasa. Talagang pagtapos ng take, commercial, 60 seconds. Pagtapos, one take yung mga yan Ako 2 hours kung hinihimay yung supposedly gagawin. Pinagtsagaan nila ako. Good. Yun. Hanggang, yun. Okay, so, pagpapasukin mo na yung circles na yun, tingin mo ano yung pinaka-importanteng quality ng musician para mas madali silang ma-accept sa session circles? Kailangan bumabasa ka. Okay. Kasi yung mga major concerts, wag ng major concert. ASAP na lang. Nung ASAP band pa, yung kami nila Homer Flores. Darating si Homer, 10:30, bago mag-12, no? Pagbigay sa akin na ganyan ng papel ng bass, madami yon. Bigay. Pag upo niyan, 1, 2, uy! Walang rehearsal yun. Yun. Nasanay ako dun. Okay. Sink or swim? Oo. Pero kailangan swim. Oo. Saka talagang pag yung katabi ko, alam ko yung side niya nakangiti Pero pag naman tinatamaan, ayos lang. Pero pag sumasabit ako, nakangiti. Ganun. So, tingin mo challenge yun na... Yeah. Challenge sa'yo yun na, kaya mo ba yan? Kailangan maging ganun Maging ganun. Una, walang panahon ang production
na matugtog mo yun eh. Mm. Kaya ka nga doon, para matugtog mo, ang paglatag sa'yo, matugtog mo, di ba? Pagtapos na, o game, singers, Oo. o isang pasada, next song. Oo. Ganun. Ano eh, sayang yung oras eh. Yeah. Lalo na sa TV. O tight yung scheduling Oo, on the dot. Minsan wala nga rehearsal. Basahin nyo na lang. Oo. Matanda na kayo, alam nyo na. Ganon. Okay. Kami talagang, nakakatawa nga eh. May camera dito. Ako, pag merong umaaliligid sa amin yan, gusto ko sipain eh, dahil Basta naiilang ako. Oo. May kayo makikita ang camera, TV camera Kasi dito. yung pula na nagbi-blink. Oo, tapos may bumubulong. Sir Bob, sabi ni Mr. M, ngumiti daw kayo. Umalis ka dyan. Huwag mo akong guluhin. Di ba? Tumutugtog ka, sabi po ni Mr. M, ngumiti daw kayo. Umalis ka dyan. Minsan kasi nako-close up ako talagang yung gusto ko. Baka ganun. Yun yung mga napapanood ko sa TV dati. Yung pag nakaganon na. Kasi mahirap yung ginagawa. Talagang inaano mo. Grabe, basa lang yan, no? Yun yung impression sa akin dati. Tapos, huli lahat. Akala mo lang. Hindi, pero yun yung maganda. Pinapalabukan ko siya. Kasi hindi ko mabasa. Hindi, pero yun yung maganda kasi, alam mo yun, like, in a way, pinag-usapan natin to kanina, yung sa audience perspective, hindi nila nakikita yung kung ano yung iniisip natin at that time na tumutugtog tayo. Naririnig lang nila, uy, maayos yung tunog. Pero kung tulad yan, kung meron silang insight sa pumapasok sa utak natin, oh, umalis ka dyan. Huwag ka magulo. Oh, eto na. Ay, Tapos meron ka namang gagawin, ay, umalis. Gagawin ko to. Nasaan siya? Di ba? Or teka, ito na yung parting yan. Tapos biglang umalis, no? Oo. Bukod sa nota, meron bang mas importanteng quality pa doon? Or yun yung number one? New strings. New strings, okay. Ito nga, old na eh. Kasi nga, naka-ano na lang to eh. Parati yun, kailangan bago strings. Lalo na sa hindi mo madadaya ang bass eh. Alam mong luma ang strings eh. Ban, no? Sa gitara, pwede ka pa mag-EQ eh. Pero sa bass, kailangan yung natural sound niya, malinaw lahat eh. Nung time na yun ba, parang ngayon, na mahirap maghanap ng bass player? Kasi like, example, sa LA, yung classifieds doon, siguro, pag tumingin ka ng 10 classifieds, 8 doon gitarista. Hindi ko alam. Tapos, looking for band. Tapos, may nag-iisang bass na listing. Bass player... wanted. Hindi, maraming bass player wanted. Tapos may isang bass player available. Here's my rate. Ay! Alam mo yun? Tapos hindi malayo na yung mga kilala kong bahista doon, 3-4 ang banda. Oh, wow. Pwede palang pumunta ron, ha? Oo. Kaya lang ayoko doon. So, dito medyo ganun din ba? Or... Marami din bahista rito eh. Okay. Ang dami nagkalat. I mean, hindi lang bahista. Musicians, ang dami. Ang dami dito. Ano lang, yun nga, ang nangyayari ngayon, banda. Bubuo silang banda. Ako nga, etong pag-Route 70 ko, nagsimula to, ano lang ako, pamalit lang. Kasi may aayusin daw sa Cebu na papeles. Route 70 sa Wolfgang? Yung ginagawa mo ngayon? Hindi. Iba yun. Ay, iba pa yun. Okay. Oo. Iba to. Okay. Ito, sama-samang mga dating kung saan-saang banda Okay. na yun lang yung ginagawa. 70s. Ano lang, parati kasi ako nag-jam sa kanila. Bawa, tinawag ako second song. Ano to? Basta sa C minor. Alam ko to.
Mamaya-maya, after mga 50 minutes, baba na ako. Dapat one song lang, di ba? Tinapos ko siya. Kasi alam ko lahat eh. Di ba? Baba, ano to? Nasusunod? Basta sa G. G. Alam ko to. Okay. Ngayon, hanggang tinawagan nila ako, pwede ba pumalit ng kahit 2 weeks? May ayusin lang yung bahista sa Cebu. So after, buti December, lean noon yung session musicians na mga event, gig. March na, Ikaw pa rin. nagtanong na ako, kailan babalik yung bahista nyo? Wala, lumipat Hindi na babalik. Sabi ko, okay. Buti, malalaki bigay pag yung mga bandang established na kasi nung sumama ako. Established na. So, hanggang ngayon. Tuloy-tuloy lang. Ako na nga yung mga client sa akin, kasi ako yung kilala eh. Sabi, pwede kami. Tatanungin, meron kami messenger group. Pwede ba kayo? Ganito, gano'n. Yun. Ako na rin yung nagbubook. Okay. Bukod sa ibang members na mas senior. Pero maraming akong kilala eh. So, nagbubook na rin ako for Route 70. Okay. So, kasali na ako doon. So which brings me to yung next question. So aside from bass, nagbubook ka rin. Ano pa yung ano na yung ibang income streams na ginagawa mo aside from Ganun pa rin, session work. Yun namang ASAP band, yung core, yung si Homer, si Roy, Enric, kapatid, ako, buo na yan eh. So, isang tawag lang ni Homer, game agad? ay, kailangan pwede. Kasi kung hindi, makakatikim ka ng cactus. Di ba? Kailangan pumwede ka. Kung hindi, cactus. So, parati yun. So, yun yung parang naka-retainer ka dyan? Walang retainer, pero out of friendship. Okay. Di ba? Okay. Pag tawag ni Homer, kailangan pwede ka. Priority. Priority. Kababata si Homer. Yeah. So, yun. Tapos, bukod doon, may mga iba pa na ibang bands na tumatawag, baka pwede ka sa ganito. Libre, di ba? Hindi ko nagtatanong, never kayo magtatanong ng budget. Never kayo magtatanong ng budget. Pag sinagutan nyo, handa kayong to the best of your ability na tugtugin ko ano man yun. Okay. Basta sabihin mo lang na may papel ba to. Yun lang. Pag meron, di good. Pag wala, baka naman meron kayong kahit chord guide dyan. Yun. Ganon. Pero pag nasagutan mo, gawin mo. Okay. Siyempre. Commitment yun eh. Oo. Kailangan committed ka. Aside from tugtog and then booking, then kasi napansin mo Contractor ako eh. Contractor. Okay. Hindi, yun eh, di ba? Contractor ka eh. Para leverage mo yung network mo, di ba? Ito ang DBD, the latest Perf de Castro signature pedal. Available na sa inyong paboritong J-Craft dealer. Nung nag-Japan ka, naalala mo ba kung ano yung yung bass na gamit mo nun? May dala akong lumanog. Na acoustic guitar. Kasi not all places May instrumento? may stage. May stage. So, harana. Okay. Harana. Ang liliit ng bar sa Japan eh. So, hindi pwede yung bajo de arco. Kasi acoustic. Dahil umiikot. Roving trio kami. Okay, gotcha. Yun. Pag may stage, yung establishment, may bass na nakaano. Okay. Hindi pa marunong mag-ayos noon. Minsan, talagang gusto nang kumawala ng strings doon sa neck eh. Talagang sugat-sugat talaga yung daliri mo. Ganun eh. And then, nung nag-base ka na, yung last biyahe, doon, doon yun. Base nila yun? Base nila yun. Sa Okayama, nung 79, binili ako ng girlfriend ko ng ano nga yung Mosrite. Mosrite. Okay, Mosrite. Oo, ayun. Iniwan ko rin doon. Yung wild, yung
wild yung shape, di ba? Oo, Oo. iniwan ko rin doon. Kasi overweight ako. Walang ano no? Oo. Walang amor, di ba? Iniwan na lang, sayang yung... Actually, nasasayangan ako doon. Oo, kasi kunin. Nauso yun at one point eh. Oo. Lahat ng mga funky na instrumento, di ba? Most right. Oh. Oo. Then pagbalik dito, kasi yung isa bass nung bahista na nandun lang, tapos hindi siya sumipot, di ba? And then nung nagkakaroon ka na ng sarili mong bass gigs, ano na yun? Sabi ni Paul Candelaria, wala kang bass, di ba? Ito, kunin mo na to. Sabi ko, ba't ganyan itsura niyan? Siyempre, sanay tayo may kulay, di ba? Yeah. Ito, walang kulay. Kulay kahoy. Oo. Tapos iba yung itsura. Pero nakalagay musician. Sabi ko, Ibanez yan. Oh. Bakit ganyan? Sinand. Tapos niliitan yung neck, ganyan. Nigyan ng ibang pick-up. Ang ganda ng tunog. So yun yung unang bass ko. Ibanez. Parang 1.5 lang yun. Mura. Mura. 1.5, oo. Kung pa yun? 4? 4. Wala pa ng 5. Sa bagay, no? Hindi pa... Oo, ang unang 5, 86, parang Okay. ganun. Yung Music Man na nabili ko sa Manny's Music, 88 yun eh. Pero ang una nilang labas, 87. 87, okay. I think that's an 87. Oh. Naki-Ian Munsod ngayon. Yung pula na Music Man. 5 Akin yun. Sa'yo ba galing yun? Kaya ako binenta lahat ng bass ko para mapagtuunan ito. Kasi hirap na hirap ako. Chicken out ako parati pag show na. Nag-ensayo ko. Pagdating na show na, hindi, Music Man na lang. So para magamit, binenta ko lahat. Okay. Para no choice. No choice, oo. No choice. Ngayon, yung kwento nito, kasi sinimulan mo na kwento sa akin kanina eh. So, nasa New York kayo nun? New York? New York, Tapos, nasilip mo to na bagong dating? Galing truck. Binaba ng truck. Okay. Pero before that, dream bass ko. Kasi sa Bass Player magazine pa po siya nun, hindi pa siya internet. Sa likod, kasi poor sila nun eh. Poor. Hindi sila malaking company. 4 lang yata. Butik. Butik ko. Meron sa likod, merong maliit na ganyan, na yun nga, modulus graphite, na neck ayan. Yan. Kung maiko-close up nyo, parang yan. Kita yan. Graphite neck siya, wala po siyang truss rod. Para kayong humawak ng panghasa ng kutsilyo. Pero hindi magaspang. Smooth. Smooth. Walang truss rod yan. Nagsimula sila replacement necks muna, di ba? Or ibang company yun? Ano yun? Yung isa, Moser. Hindi, Moses. Moses? Oo, yata. Moses Graphite. Okay. Yun. Okay. Tama na. Ang modulus graphite, ang pangalan niya dati, Alembic/modulus. Sila yung gumagawa ng graphite necks ng Alembic. Okay. Yun. Ang gumagawa, si Jeff Gold nga. Na Engineer siya ng NASA nung sa yung sa buwan. Space Shuttle. Yung mga graphite na kung ano man yung ng Space Shuttle. In-apply niya sa base. In-apply niya sa base. Okay. Kaya hawak niya yung patent. I see. Hippie siya na cool. Para si JT, James Taylor, hippie. Anyway, yun, tinanong ko kay Mang Jeff, na ano to? Sabi niya, can I see ito, serial number? Tapos, okay, I only made 2 of those. Wow! Kaya wala kang makikitang ganito na setup ng modulus. Okay, one is yours, the other one, nowhere to be found, sabi niya. Wow! So, test model to. Okay. Na per pickup, may 3-way switch. Yan. Per pickup. Ano yan? Series parallels or voicing? Hindi ko alam eh.
Bawa, itong neck. Baliktad nga pala siya. Kala ko mali yung pagkaano eh. Oo, mas manipis. Oh! So, ito series. Series, Na parati kong series lang ko parati. Series lang, para oo. mataba. Oo. Tapos ito yung ito yung bridge pickup. Okay. So may mga combination pag Oo. nasa gitna siya. Maraming Nice. combination. Oo, oo. Pero gamit ko parati yung series. Series, okay. Sayang nga. Di ba? Session ka. Tumutugtog ka kay ganito, biglang, ba't ang payat ang bass? Oo, oo. Di ka naman umaadli. Di ba? So, parating gitna lang. Tabato mo. Tapos ano yung tuning mo, yung straight fourths lang? Oh, so B, E, A, D, G, C. Ah, okay. Nice. Ganda. Solid talaga yung... Hindi, tsaka forever yung sustain. Oh. Kasi nga graphite eh. Oo. Hindi pa nectar yan ha. Oo nga, oo nga. Hanggang dito lang yan, no? Oo. O meron pa rin. Deep ten. Oh, hindi namamatay, oh. Low B yun. Low B yan. Oh. At saka yung tone ng ibang strings, yun din yung tone ng low B. Kasi usually, pag low B, medyo ban-ban sa ibang bass. Ano naman to, Labelia. Grabe. Tapos may, pag bagong-bago yung strings niya, parang piano yung... Oo. Di ba? Oo. Yun ang napansin ko, na pag yung... Ito, medyo ban-ban na nga eh. Okay, so, yan, nasilip mo sa New York. Ayun, Yun. balik tayo doon. Oo. Excited, no? Siyempre. Parang unang araw namin sa New York. Eh. Oo. Gising namin ni Roy. Ligo. Tara, Roy! Tayo music store. Di ba? 48 yata yun. No? 48th Street. Di, siyempre, manis muna. Sarado. Ganyan. Sarado pa rin. Napaaga tayo! Napaaga! Alam tayong galing jet lag. Oo, di ba? Gising. Oh. Biglang may truck, maliit lang na truck. Nagbaba ng bass. Ito nga, nakaganyan. Tinamaan ng araw. Sabi ko, teka, hindi kahoy yung neck nun. Roy, yun yata yung modulus. So sinundan namin yung mama. So ayaw kami papasukin. Come back 10:30. Wait, is that a modulus graphite? Yes. Hulog ng langit. Ayun, hintay na 10:30. Can I see that? No price yet. No, I just wanna see it. I just wanna hold it. Pa-unlock naman, ganyan. Roy, ito nga yun. So, binalikan namin, bigay ng presyo. Ayun, nagulat nga dahil uso sa kanila credit card. And 1990, labas ako no. What are you, a drug dealer? No! Wag mo guluhin, nagbibilang ako. Make it rain. No. So what do I get Freebie. with the bass? You get a hard case. Oh, thank you. How about some strings? Oh, you'll get strings. How about a strap? Oh, you'll get a strap. Kasi nga, loan, wala pang isang araw eh. Oo nga. Di ba? Benta agad. Hindi, ito cash. So, Cash. Alam mo ibig sabihin nun? Makukuha niya agad yung ano niya. Yung Yung commission niya. Commission niya. And, hindi kailangan report. Hindi kailangan report ng tindahan. Walang record. So, Sa akin lang, sabi ko, pinapatawan ako ng sales tax. Sabi ko, no, I'm going back to Manila. I'm not from here. Can I see your passport? Sabi ko, yeah, see. Ayan. Ayan ang visa ko hanggang itong araw lang nito. So I have to go back. Okay. No sales tax. Alam mo na sa New York, ang mahal ng sales tax. Yun. Hindi na since hindi pa na-record sa inventory,
technically walang record yung bass na yun sa tindahan nila. So, binulusin niya lahat yun. Hindi, or nang mayari. Oo nga, Kumbaga parang windfall. Windfall sa kanila yun. Kasi cash, walang transaction record, walang trace. So kaya wala ring sales tax. Ano to? Tour namin ni Gary dito eh. So, I call this the Gary Valenciano bass. Gary V bass. Oh, Gary V. Hindi, alam niya yan. Oo. Alam niya yan. Ngayon, by that time, naka 5-string ka na. Naka 5 no? na ako. Ngayon, Galing naman ng music, ng Manis. Manis Music. Oh. Doon galing. Okay. Yung pula na yun. Yung pula. Pero, yung... Gary V din yun. Gary V din yun. Sarap tugtugan si Gary, ah. Gary V bass din siya. Oh. Hindi, ang tanong ko is, naka 5 ka, tapos nakita mo to, tapos 6. Mas matimbang ba yung pagiging modulus niya kaysa sa pagiging 6-string? Yan. Ang idea ko, kasi pag yung, bawa nagbabasa akong ganyan, may ledger line. Bawa, May talon. Oo, binabasa mo. So, kung 6, Positional. mas ando dito ka lang kaysa yung nagbabasa ka, biglang sasabit ka. Diba? Oo. Okay. Yun. So, Tsaka fourths naman eh. Hindi naman nakakal... 6 na yung hinahanap mo nun? Or... Oo. Okay. Oo. Gotcha. Kasi nga, naka-5 ako. Ano pa kaya yung hihigit Oo. na para bang gusto mong mahirapan eh? Tapos, sakto, modulus din. Kasi yun din yung hinahanap mo na bass. Oo, hindi. Nakaset na talaga ako sa modulus na 6. Okay. Parang pinakinggan ako ni Lord. Thank you, Lord. Tapos, possibly one of one na lang ngayon niya kasi di na mahanap yung isa. Oo. Nung tinanong ko nga, oh my, sabi niya, you have that? Okay, why? Nice. I only made 2 of those. Nice. Sabi ko, oh shit. Kaya pala. At saka ito pa. Mm. Wala pang classic bass pickups noon ng Bartolini. Original bass pickups. Okay. Na yung classic bass kasi mas airy, mas may boost sa low end, may boost sa high end. Ito, original bass nila. Okay. Yung timpla nila. Yung pagka-wind or whatever. Kaya pala yung ibang mga, kagaya nila Mike Bios dati, naka-modulus din siya. Pero, sabi niya, ba't ba yung tunog na sa'yo? Yung pala yun. So, ano, mas warm? Mas warm yung mas warm yung classic bass. Okay. Kasi pang ginagamit sa gospel. Yeah. Ito yung unang pickups. Wala pa yung classic bass, no? Tama. Ito yung original bass pickups. Okay. So, maraming nga nag-aano sa mga tungkol sa Bartolini. Maraming models, pero model number yon nung replacement number ng gitara mo. Okay. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Original bass at saka classic bass. Nakalagay naman yun kahit sa Amazon, kung saan. Original bass, tsaka classic bass. Makikita mo yun doon. Tapos yung mga serial, kung ano ng model number na CBC, something, M55, ganon. MK5. MK5 is for Ibanez. Okay. Yun yung replacement. Para eksakto. I see. Okay. Kasi marami silang ginagawa na mga iba't ibang companies. Oo. Kaya, yun yung model number na yun. Pero dalawa lang pagpipilian mo. Classic bass, tsaka original bass. Nice. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Ngayon, sabi mo retired na tong bass na to. Manakala ka, ginagamit ko. Kay Joey G, ginamit ko kailan ba?
nung 12 Monkeys. So, Last Sunday. so special occasions na lang. Oo. Pero, naninibago rin ako noon. Coping ako, coping. Naglalagay ba kay Joey G? Naglalagay. Abing Joey, uy! Ginamit mo. Nice, nice. Hindi, syempre kasi, kung yan eh, synonymous sa iyo yan eh. Parang Tylo, Ako nung Modulus. pandemic, muntik na. Ah, talaga. 160 na lang. Ooh. Binibenta ko 160,000. Walang kumagat. Pero lahat, Oo. lahat, doon sa walang nice, walang ano, wag Kuya Bob, Hindi. wag niyong ibenta. Yun ang- Ikaw yan. Sabi ko, Oo. paano ko maibebenta? Ganyan yung mga reply, di ba? Hindi, kahit ako, yun ang sasabihin ko. Wag! Kung ako yun, tsaka nasa posisyon ako, ang gagawin ko, bibiling ko yan, tapos iiwan ko sa'yo. Nangyari sa akin yan. Nangyari na sa'yo. Oo. Oo. Parang natuwa yung isang bahista Mm. na magkaroon ng ganon. Mm. So sabi ng isang bahista na, oh si Bob, baka binibenta yung kanya. Ah. Steinberger na 5-string. So, naka-Bartolini yun. So, binenta ko dun sa Inner Voices. Okay. Attorney Boying. So, kano ba? Parang 25,000 lang yata. Oh. Naka-Barts. Oo nga. Pero, Steinberger na na kahoy. Okay. Next through na Maple, Korea. Spirit. Spirit. Okay. So, okay. Siguro, kasi wow, 17 lang yata yung, yung Spacing? spacing. Makitid. Kitid. Siguro, nahihirapan. Birthday ni Attorney Boy, yung isa sa yung pianista nila. Napunta kami ni Benson, kasama ko si Benson. Di ng ano tawag doon, yung pag magbibigay ka ng, hindi naman abulo yung tawag eh. Sa birthday? Hindi, yung during the pandemic. Ay, oo. Ayuda. Oo. Di yung banda yan, bigyan ayuda. Baka kasama kami ni Benson. Tapos mamaya, sinabi doon sa anak niya, baba mo nga yun. Mamaya, uy, binaba yung Stein. Oh, Uy, kasama sa care package. sabi ko, Tony, sa'yo yan. Sa'yo yan talaga. Thank you. Naibalik. Oh, nice. Naibalik. Nasa akin pa uli. Oh, good. Oh. Yung kanyan may mga gitara na talagang nakamatch sa like ako, yung idea ko sa'yo ito yun. Or si Nitoy at saka yung red strat niya, di ba? Ako yung red strat ni Lupito. Yung red strat ni Lupito. Sayang yun. Actually, si Chico red strat din eh. Pero binenta niya yun. Nabenta niya. Wala. Kailangan. Lahat tayo, kailangan. Unfortunately. Pero, yun. Pero, masaya ako na nakita ko yan in person. Nakita ko yan in person ngayon. Bukod sa sessions, meron ka bang mga ibang activities, mga pinopromote, ganun? Or nagsa-social media ka ba? Or, stuff? Ako sa Facebook, panay pagkain na pinag-post ko. Makikita mo ako kung saan. Uy, anong kinakain niya? Parating ganun. Di ako nagaan sa politika. Basta pagkain lang. Masaya lang. So kung merong mga viewers na gusto kang i-follow, may mga accounts ka na for public consumption? Yung Bobby Del Prado Tylo. Okay. Kaya ako nilagay yung Del Prado ko. Meron ding Robert Tylo. Oh. Kaya ako napunta ng Facebook kasi yung mga taga Sharon Cuneta show, Bob, tagal-tagal kang pinefriend ko sa Facebook. Di mo ako pinapansin. Sabi ko, ano yung Facebook? Pangalan ko. Oh. Hi, Sir Robert Tylo. Chef siya dati sa, ewan ko kung hanggang ngayon. Hindi mo Sa kamag-anak? Dusit Thai. Pero hindi mo kamag-anak? Dusit Thai. Dusit Hotel pala. Oh. Robert Tylo. Hindi kayo related? Hindi ko alam eh. Okay. Si Joe Tai.
Jotay. Jotay, oo. Oh, Tyler. Pinsan ko yun. Talaga? Father side. Okay. Yun. Okay. Pero yung Robert Tylo, di tinignan ko yung mga friends niya. Lahat friend ko. pag nagfe-friend request sa kanya, tinatanggap niya. Sabi ko, pambihira naman. I'm popular. Oo. Oo. Hindi, tapos meron ka pa isang katukayo na dahil sa spell check. Hindi ko alam ano yan. Si Bobby Taylor. Tapos si Bobby Taylor, ano yan? African-American yan singer. May isa pa, may-ari ng Taylor Guitars. Bob Taylor yan. Robert Taylor nga yan. Oo nga, no? Bob Taylor Oo yan. nga, tama. So anyway, para hindi kayo maguluhan, ilalagay ko yung link sa Facebook ni Bob. Nahihiya ako sabihin. Bakit? Ni Senyor Bobby. Doon ako komportable. Ayun tuloy, nawala. Fanboy. Ilalagay ko yung link sa Facebook ni Bobby. Yeah. Sa video description. Tapos, give it a follow. Tapos, ngayon, ang gagawin natin, matagal ko rin pangarap, maka-jam ka rin. Jam tayo. Pwede. Anong palaman? Ako bala. Jam. Jam. Tapos, syempre, for the 2026 season of Perf Talk, karamihan ng episodes ay finilm dito sa Spaceport, Makati. Oo nga, Spaceport. Yun. First time mo ba dito? First time. Oo. Oo. Komportable dito. Oo. Mabait sa creatives. Parang para ako nasa bahay. Tsaka, walang beer pero may kape. Oo nga eh. Kaya nga, delete na delete. So, anyway, I will put all the links kay Bobby Tylo at saka sa Spaceport. And then at the end of the jam, I will link to the 2026 playlist ng Perf Talk and all the other Perf Talk. So, panoorin nyo lahat at enjoy. So, thank you so much. Ay, naku. Thank you. Ikaw pa. Oh. Kahit anong oras. Meron kami 12 Monkeys. Kailan ba? Last Sunday ng November. Oh. Kaya lang, 2026 lalabas to eh. Pakibura na lang. Hindi, okay lang. But anyway, basta follow nyo, tapos lahat ng links ni Senior Bobby, makikita nyo yung mga activities niya. Panay pagkain. Saka kalokohan. Yeah, masarap doon. And then also again, maraming salamat sa aming friend na si Mr. Christopher Benviaje for road manager duties. Tutulog na yata. Tulog na eh. Ay! Balbon po yan, balbon. Balbon. Yun ang magandang thumbnail, ma'am. Oo. Okay, sige. Jump tayo and then, do all the good things. You know what to do.
Pwede. Thank you so much.